Hi, ang topic na i-discuss ko po now ay tungkol sa bacteriophage, also called as phage. Um, ang mga bacteriophage po ay hindi sila bacteria. Actually sila po ay virus. So hindi sila bacteria, virus po sila. Ang kagandahan po sa mga bacteriophage na virus, hindi nila ina-attack yung human cells. So hindi sila harmful sa atin. Although virus sila, kagaya ng nalalaman natin na lahat na halos ng virus ay harmful. Itong mga bacteriophage na virus ay hindi harmless po sila sa human cells o sa atin. Hindi nila tayo pinapakialaman. Ang inaatake ng mga bacteriophage, yun pong mga bacteria. Yun. Parang ang size po ng mga bacteria kasi parang size halimbawa ng mango. Tapos ang size ng mga bacteriophage ay parang langgam lang na maliit. Ganun lang po yung size difference nila. So papasok po yung bacteriophage doon sa bacteria, tapos dadami sila doon, tapos hanggang sa pasabugin nila yung mga bacteria. So yung pong mga mucus, halimbawa yung mucus natin, no, yung merong bacteria sa airway natin, yung mucus natin meron po yung bacteriophage, yung mga virus na nag-a-attack ng mga bacteria. So harmful lang sila sa mga bacteria. In short, good po sila, good virus. Kung meron tayong good bacteria, meron din pala tayong good virus, yung bacteriophage nga po yun. So yun, actually yung mga bacteriophage hindi lang po sila sa katawan ng tao, meron din yan po sa lupa, sa tubig. So in nature, sa years na dumadaan dito sa earth, nandun yung mga bacteriophage. Ang pinapatay nila puro bacteria, kaya sila tinawag na bacteriophage. Virus sila, pero ang pinapatay po nila ay bacteria. So bakit ko po dinidiscuss ito? Kasi parang mga unsung heroes po kasi yung mga bacteriophage parang helpful sila, pero hindi sila masyadong dinidiscuss sa science. Maybe sikat lang sila sa mga molecular biologists, ganyan. Ang nalaman ko nga nung isang araw, meron isang pasyente na hindi na tinatablan ng lahat ng antibiotic kasi meron siyang antibiotic resistant na bacteria. Yung bacteria niya sa dibdib hindi na tinatablan ng mga antibiotic, so resistant na yun. Parang antibiotic resistant Pseudomonas aeruginosa yata yun yung bacteria na dala niya. So hindi na siya tinatablan ng antibiotic. Ang ginawa po ng mga scientists, nag-inject sila ng mga bacteriophage, yung virus na pumapatay ng bacteria doon sa dibdib nila. Surprisingly, gumaling po yung pasyente. So I think itong bacteriophage ay mahalaga sa mga scientists, lalo na sa medicine, sa infectious disease specialist, sa mga molecular biologists, yan, sa mga scientists in the future, kasi makakatulong po yung bacteriophage sa mga sakit na hindi na tinatablan ng antibiotic. Kasi nga virus sila, pero ang pinapatay lang nila is mga bacteria, at hindi nila pinapatay yung mga cells ng tao. So harmless sila sa atin, pero dangerous sila sa mga bacteria. So napaka helpful nila, di po ba? Para silang mga unsung heroes. Para yung mga OFW na naghihirap sa abroad, unsung heroes. Yung mga teachers na mababa ang sahod pero nagtatyaga dito sa Pilipinas, unsung heroes. Yung mga traffic enforcer na nandyan sa intersection umulat umaraw kahit mababa ang sahod, ayan, nagsisilbi sila sa mga tao, di ba? Hindi sila masyadong nare-recognize, but nandyan sila day in day out throughout the years. Nandyan sila, parang ganun, mga taong hindi nare-recognize pero nakakatulong sila. Parang ganun po yung bacteriophage.
Yung hindi sila masyadong nare-recognize pero ang laki ng naitutunan nila, 'di ba? Pero mo pinapatay nila yung bakterya sa loob ng katawan pero yung katawan mo hindi niya ginagalaw. 'Di ba? Napaka-importante. Kumpara mo sa mga anti-cancer drugs, pinapatay ng anti-cancer drugs yung mga cancer cells. Pero pumapatay din siya ng healthy cells. Oh. Parang yung mga antibiotic, pinapatay nila yung bad bacteria, kaya lang pinapatay din nila yung mga good bacteria. Pero iba itong bacteriophage. Virus siya, pero harmless. Tapos, ang pinapatay niya lang bacteria at hindi niya ginagalaw yung human cells. So, di ba? Unsung heroes. Thank you for listening kahit boring.